sa ating mga kababayan po sa buong Pilipinas at sa buong mundo, mga kaibigan. Welcome sa ating programa dito sa Power Cells. At ating pong sariwain ang ating topic, mga kaibigan. Ito ay tungkol po sa cancer. At nawa ay marami tayong matulungan sa ating mga kababayan na sumasagupa dito sa problemang ito. Pwede ninyong i-share sa inyong mga kamag-anak, mga kamahal sa buhay, no? Kung gaano kahirap at ganun talaga. It's very, very hard to cure. Pero marami din po ang gumaling. Pero marami din pong nasawi. So, mas mabuti na po na maramdaman ng society kung gaano kahirap yan para mayroon tayong increase measure and motivation to prevent every possible cause of the development of cancer. So yan mga kaibigan, ito inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Ang ating pong topic ngayon, mga kaibigan, dito sa cancer ay ating pong tutukan itong the process of fermentation. Okay? Ano ba ang nagagawa ng fermentation sa cancer? Pero bago niyan, mga kaibigan, huwag ninyong kalimutan itong mga pangga, marami tayong pangpapula ba? Pangpagwapa ito pangpapula ng labi. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga ingredients na nandiyan sa pangpagwapa ng mga kababaihan natin ay talc, mga kaibigan. Ang talc is known to be carcinogenic. Kaya pala, yan ang dahilan na sa katagalan nakakalagay natin sa ating lips ba, mga pangga, namumutla ang ating labi. So yun po ang isa sa dahilan yan. Kaya it's not really good, no, mga kaibigan. Kaya take note sa mga kababayan natin na gustong maiwasan itong cancer. Lahat na ito, kasi papasok ito sa ating dugo at carcinogenic ito, kaya hindi maganda, mga kaibigan. Now, eto, this is the process of fermentation. Ating tingnan, mga kaibigan. What is the process of fermentation? Now, unang-una, huwag natin kalimutan itong condiments of all kinds. Ayon sa mga researchers ngayon, condiments of all kinds, this causes irritation of the stomach, and also it inhibits stomach digestion. So this may lead to fermentation from the food, no, we eat. Too much intake of salt. Yung mahilig sa maalat ba? Na ang daily recommended allowance kasi 2.5 grams to 3 grams per day yan. Pero sa ating modern world today, according to many researchers, umabot po ng 7 to 15 grams a day ang intake po ng bawat average na tao. Mga kaibigan, lalo na sa mga Americans. Pero ganun din po sa mga Pilipino. Maraming mahilig sa maparat, mga kaibigan. Mga maalat ba? Naku, hindi na natin na-measure yan. Kasi kapag may pangpasarap dyan ng mga condiments, yung alat, hindi na halos nararamdaman yan. Now, according to many researchers, this too much sodium, no, can also inhibit stomach digestion. Kaya magkakaroon talaga tayo dito ng more fermentation. Now, glucose combined with oxygen produce the energy needed for healthy cells. So this is the mechanism para magkaroon tayo ng energy. Glucose plus oxygen. Okay? Then it produces energy. Ayan, So the conversion of glucose requires oxygen. Not only insulin. Mga kaibigan, insulin is too much emphasized, but oxygen is ignored. Mga kaibigan. So that is not good. Kasi without oxygen, glucose cannot be converted into energy. So without oxygen, the glucose also will ferment. According to many research, mga kaibigan. So, same as true with vitamin D. We need also vitamin D. In the case of photosynthesis, mga kaibigan, mapapansin natin na kailangan ng sunlight para yung glucose ma-convert into energy within the powerhouse of
the plants, leaves, mga kaibigan. Now, this is the same as true with the human body. We need vitamin D every time of our life. Without vitamin D, we can also develop cancer. So, yan po mga kaibigan, no? Now here, cancer cells live on the fermentation of glucose. So, here is the problem. Mga kaibigan, nabubuhay pala ang cancer sa fermentation of glucose. Kaya hindi maganda na ang glucose mag-ferment. Okay, mga kaibigan? Halimbawa, tumaas ang sugar sa isang tao, hindi nagpo-floating lang yan sa dugo. So, anong mangyayari sa glucose na yan? Eventually, mag-ferment yan. And then, magpipiesta dito ang mga abnormal cells like cancer. Now, bakit po ito pinagpipistahan ng mga abnormal cells? Because it is lack of oxygen. Okay? Now, trapped plasma proteins is what causes fluid retention and lack of oxygen at the cell level. Ito naman po ang sinabi ni Dr. Samuel West. He is a lymphologist and a scientist. So, yan. May mga factors po yan, mga kaibigan. Now, ayon kay Dr. Warburg, siya po isang scientist sa Germany. Sabi po niya, no disease is more well-known than cancer. White blood cells can destroy cancer cells, viruses, and bacteria. But in excess fluid and a lack of oxygen, the white blood cells cannot function. Ito naman ang sinabi ni Dr. Samuel West. So mapansin po natin mga kaibigan, pag nagkaroon ng kulang ng oxygen sa ating dugo, sa ating mga selula, mga kaibigan, kahit virus, bacteria, cancer, hindi masira ng immune system. So dito nagiging, nagkaroon ng immunization itong cancer sa loob ng katawan ng isang tao. Gustong hulihin ng ating white blood cells, gustong i-execute o i-firing squad. Hindi kaya kasi there is lack of oxygen in the body. There is excess fluid. You know, mga kaibigan, kapag marami tayong natitake ng mga sodium, there is more retention of water in the body. Mapapansin naman po natin yung mga overweight at saka obese. Hipuin mo yung kanyang braso, ang daming tubig sa loob. Hindi yung puno ng siksik sa muscle ba? Siksik sa tubig. Kasi ayon sa mga researchers, mga kaibigan, for every 1 gram of excess of sodium, it can hold 50 to 70 grams of water. So talagang madami ang magiging dyan, mga kaibigan, retention of water. And this is the one among the main factor kung bakit nagkaroon ng kulang ng oxygen sa cell level. Kaya ma-virus man yan, ma-bacteria, ma-cancer, mahirap yan nasumpuin ng ating immune system. So we have to restore this condition, mga kaibigan. Whenever the cell is deprived of oxygen, it changes its mechanism from a process of oxidation to one of fermentation. So here, even the cell will be in the process of oxidation. Mag-oxidize siya. So, this is the problem, mga kaibigan. Now, fermentation is a process which needs no external oxygen. It thereby changes a normal cell to a cancerous cells caused by a deficiency of oxygen. So this is the problem, mga kaibigan. This is the scientific presentation kung papaano nagde-develop ang cancer, mga kaibigan, in the field of the process of fermentation. Mga kaibigan. First, ang sabi dito ni Dr. Otto Warburg, let's take cancer. Not only is most painful due to lack of oxygen. So bakit pala masakit ang cancer? Because there is lack of oxygen in the cell level, especially doon sa area kung saan nag-develop yung cancer, mga kaibigan. Lack of oxygen also causes cancer. This is how Dr. Otto Warburg emphasizes, mga kaibigan. He proved that doon sa
Max Planck Institute for Nutritional Research in Germany. He received a Nobel Prize winner. Talagang nabigyan siya ng award. Nobel Prize, mga kaibigan, because of his research. Mga kaibigan. So when there is lack of oxygen in the cell level, there is a high risk of developing cancer. This is very important, mga kaibigan. Now, anong ginawa niya? He has taken perfectly healthy cells and has withdrawn oxygen from those cells, and they turn cancerous every single time. Just imagine that. Sa laboratorio, halimbawa, kukuha siya ng healthy cell. Then, ilagay niya sa isang environment na walang oxygen, halos walang oxygen. Then, these normal cells turn into cancer cells. So, napatunayan niya yan sa laboratorio, mga kaibigan. So, when there is lack of oxygen in the cell level, cancer can easily develop. So, we want to understand that simply mga kaibigan, mga common, mga ordinary people, diba? Kailangan natin ng basic knowledge dito. Now, scientists convert cancer cells into harmless immune cells. Now, this is another research, mga kaibigan. Ito ay research na ginanap doon sa Stanford University School of Medicine. So, anong nakita nila? This is a very interesting research. Now, actually, it was an accidental na nangyari. Kasi, nag-preserve sila ng leukemia virus, leukemia red blood cell. Ibig sabihin, yung red blood cell nagiging cancerous, kaya leukemia yon. Then, preserve nila yan sa kanilang laboratorio. So, they are trying to preserve it para makita nila kung ano ang behavior nitong cancer na to. Naku, mga kaibigan, anong nangyari? It turns into a healthy or harmless immune cells. Yung red blood cells, nag-transform siya into harmless immune cells, mga kaibigan. So the findings was published online March 16 in the Proceedings of the National Academy of Sciences. Ito ay yung publicly inihayag ni Dr. Javi Mahiti. Siya po ay MD at saka PhD, an assistant professor of medicine and senior author of the paper. So, scientists convert cancer cells into harmless immune cells. So, anong ibig sabihin dito, mga kaibigan? Pag magkaroon ng change environment, kahit yung cancer pwedeng mag-transform into healthy cell, provided nagkakaroon ng healthy environment. When there is more oxygen in the cell, pwedeng yung luko-luko magiging mabait. Kasi ang mga cancer cells, naging luko-luko yan. Sa Bisaya pa, buang-buang. At hindi lang yan. Ayon sa mga eksperto, mga kaibigan, kung inyong pansinin, kinumpara po yung cancer cells sa normal cells. Okay? Ang cancer cells doesn't communicate. Ang normal cells communicates. Ibig sabihin, talagang independent ito. Ayaw makiisa sa katawan. Kaya yun po yun, nagiging luko-luko. So ayaw natin maraming luko-luko sa loob ng ating katawan, mga kaibigan. Kaya huwag tayong kumain ng mga pagkain ba na nakakabawas ng oxygen sa ating katawan, mga kaibigan. Now, Mahiti and his colleagues made the key observation after collecting leukemia cells from a patient and trying to keep the cells alive in a culture plate. Now, we were throwing everything at them to help them survive. Yan ang sinabi, quote and unquote. So, mga kaibigan, wonderful ito, mga kaibigan. So, mayroon pong chance na ang may cancer ay gagaling. Basta handa tayong magbago, ha, mga kaibigan. Ha? Change the environment within our body by changing the food we eat. Ganun lang yan, mga kaibigan. Now, here is another. Scientists revealed the connection between sugar and cancer growth. Allah. Ito, bigyan nating daan itong sugar, baga, mga kaibigan. Now, sugar is a carbohydrate, right, mga kaibigan? Now, we need carbohydrates. But what is the difference between complex carbohydrates and simple carbohydrates? We want to emphasize that. The difference is that whereas complex carbohydrate
foods certain healthy fiber, vitamins and minerals, simple carbohydrates like white sugar, and high fructose corn syrup have none of those nutritional benefits. Yan ang pagkakaiba niyan, hindi parehas yan. So, anong ibig sabihin yan? Ay, huwag na tayong kakain-kain ng mga matatamis, mga pangga, mga sir, lalo na kung may na-diagnose na sa atin na cancer. Acidity is a happy place for cancer and disease in the body. Yan po ang research ngayon, mga kaibigan. Sugar is an acidic molecule. Remember that. So, this is favorable for any development of cancer, mga kaibigan. Now, si Dr. Otto Warburg first associated cancer with an acidic environment back in 1931. And he won a Nobel Prize in Physiology of Medicine for his research. Now, ang sabi po dito, if cancer hates alkalinity, so much the better if we decrease acidic sugar in our diet. So, alkalinity is more important. Halimbawa, kapag ang blood pH ng isang tao ay umabot na sa 5, 4, very high ang risk na mag-develop ang cancer. Ang standard na blood pH ng ating katawan ay kailangan yan ay 7.44. Pag mag-decrease yan dyan, hindi na maganda. Kung aabot pa sa mga 8 pH, no, or 9, more good po yan sa isang katawan ng tao para ma-prevent ang development ng cancer. So more acidity, more development of cancer. Acidosis, acidity, that is very bad, mga kaibigan. No? Now, as sugar is one among the food that really leads to more lower blood pH. Now, fermentation of sugar does not require oxygen. That is the truth here. It helps them reproduce and multiply faster, yung cancer, mga kaibigan, than if they did not have sugar. You see that? So this is the big problem, mga kaibigan, no? Now, another researchers in the scientific journal Nature Communications found that the Warburg effect creates a vicious cycle through activation of early cellular growth pathways, like a roadmap for genes to build on. Now, this later leads to enhanced fermentation of sugar and a lack of oxygen in the cellular environment, which stimulates increased growth of tumor. So, yung research ni Dr. Otto Warburg, napatunayan ngayon sa new research, mga kaibigan, na talagang mayroong kinalaman sa high fermentation sa cell at saka sa sa glucose doon sa loob ng ating katawan. Now, further research in the Journal of General Virology examines sugar's role in the growth of cervical cancer. So, you see here, some of those who are affected by human papilloma virus have an increased risk for the development of cervical cancer. So here, mga kaibigan, inintroduce nila yung sugar. At dito nakita, mga kaibigan, na mas lalong mabilis ang paglaki ng mga bukol na yan, mga cyst na yan, pag mahilig ang isang tao sa cancer. Sorry, not cancer, sa sugar, mga kaibigan. Because diyan ay paborito ng cancer, mga kaibigan. So yan po ay isa sa mga research ng mga Canadian scientist. At it is really very uncomfortable, no, sa ating mga kababayan na magkakaroon po nitong kalagayan ng cancer, mga kaibigan. Simply put, sugar makes it easier for a normal cell to mutate, which allows the mutated or cancerous cells to use sugar for energy even without oxygen. Sugar also affects the rate of cancer cell proliferation, causing it to multiply and spread faster. You see, mga kaibigan? So yan, mga kaibigan, ang research ng ating mga kababayan, mga scientists sa buong mundo. And to make you, for example, I'm sorry to show this. These are really what happened all over the world. Mga kaibigan, ito yung mga pasyente ko 10 years ago, mga kaibigan. And it's really very uncomfortable, no? Pero
I remember one of our patient named Sargon Norma Barakngay Bula Jansen. Dito po sa Jansen yan, mga kaibigan. 2010, December 5. No, mayroon siyang bukol sa kanyang suso. And then after 1 year, January 5, 2011, yung cyst na yun nawala by the grace of God, mga kaibigan. So, ito yung breast niya noong 2010, then 2011, wala nang problem. Okay, mga kaibigan? So, there are healing, no? Basta mag-change tayo ng lifestyle and there will be hope, mga kaibigan, no? At kailangan lang po na manalig tayo sa Diyos. Huwag lang natin palalain. So remember, mga kaibigan, eliminate all sugar, high fructose corn syrup in your diet. Any food that is high in fructose, you have to eliminate that in order that this cancer will starve to death. Okay? So may God bless us. So mga kaibigan, ating pong bigyan daan ngayon ang ating mga kababayan na by the grace of God, no, maging matagumpay sa kanilang pag-alaga sa sarili. Kasi sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kailangan din i-care natin ang ating sarili, di ba? Kasi hindi na natin ma-care yung iba kung hindi na natin maalagaan o ma-care ang ating sarili. Di ba, mga kaibigan? So here, ito ay Power Cells Testimonies, no? Galing po ito kay Estela Alancado. Power cells at GuardC ginagamit namin. Okay siya, gumaan pakiramdam asawa ko. Saka lumiit yung tiyan ng asawa ko sa pag-inom ng Power Cells. Very good, mga kaibigan. Thank you. Very good po yan, mga kaibigan. And basta mag-change ng lifestyle, liliit yan. Magiging linis tiyan, sexy tiyan. Siyempre, hindi lang yung tiyan ang sexy. Pati yung mukha. Ang una kasing tinitingnan ng lalaki, yung mukha man. Kaya kailangan sexy yung mukha. Siyempre, yung baywang dapat sexy din, hindi siksik. Okay, Edita si Perez. Meron din po siya magandang testimony. Good morning, Doc. Maganda talaga ang Power Cells capsules. At GuardC Calcium Ascorbate kasi sa 4 years, kung tinitake ay maganda at hiyang sa akin kaya malakas ang immune system ko at malakas pangangatawan ko. Maraming salamat sa Power Cells at GuardC. Thank you. And thank God for this because the power, the potency of GuardC and Power Cells comes from God. So let us thank God for that, mga kaibigan, no? So here, Edita si Perez. Good morning, Doc. Maganda talaga ang Power Cells capsules. Tapos na to? Ma'am Faith? Okay. Irma Camarines. Thank you again. I've been taking Power Cells and now that I'm pregnant, I just want to clarify if it's still okay to continue taking it since herbal naman siya. Salamat uli. God bless din po sa inyo. Okay. Pwede po mag-take ng Power Cell kahit buntis. Ang kagandahan sa Power Cells, antibacterial siya, antifungal, antiviral. Ito ay protection para hindi magka-COVID-19, no? Or pneumonia or anumang mga highly communicable diseases. Ito din po ay protection para hindi magkakaroon ng infection. Halimbawa, urinary tract infection. Madalas ang mga buntis nagkakaroon ng UTI. So ito ay magandang solusyon para hindi po magkakaroon ng ganyang mga problema. Okay? Mag-Nutri-Cleanse din po kayo, ma'am, kasi malaking tulong yan para hindi maipon yung dumi sa tiyan. Kasi pag lumalaki ang tiyan, naiipit yung colon, kaya hindi halos makalabas yung dumi. Okay? Mayroon nga mga napapansin ko na kawawa nga yung magpaanak kasi hindi lang yung baby lalabas, pati uo. Kaya mas maganda po, walang naipon walang naipon dyan. Kaya para yung baby lang talagang lalabas pag manganak na.
So, mag-NutriCleanse mga kaibigan, ha? Sabi nga ng mga kumadro na sabihin, ay, sanay na kami niyan. Pero, kawawa naman, no? Mas maganda yung baby lang nagalalabas. So, maganda po mag-NutriCleanse at mag-Power Cells. At nakakatulong po yan para healthy ang blood at kapag magpadidi na po kayo, healthy yung production of milk sa iyong mammary gland. So, yan ha, mga kaibigan. Okay, Jumar Egos. Norma Berdin Rivera. Maayong hapon, Dok. Nakabili na ako ng Power Cells. 10 piraso. Dok, kasi ang gamot niya maganda sa katawan po, Dok. Makagaling sa may karamdaman. Salamat, thank you. Dok, okay na ako ang gamot niyo. May resulta sa katawan. Salamat. Thank you, and may God bless you, mga kaibigan. And help us always, mga kaibigan. The Lord will help us always to make us recover. Mga kaibigan. Okay? Next. Jumar Igos, talaga, Dok, nakatulong ang Yummy Beet sa anak ko kasi ang dami niya ng kain at mabigat po siya. Salamat din, ma'am, kasi malaking tulong sa anak ko. Thank you. Maganda yan. Parang mahirap yung kulang-kulang lagi ang kain, mamamayat. At saka nakakatalino yan. Iwasan lang ang junk food sa saka mga matatamis. Kasi pangkontra yan, pangpatalino. Nakakabubo talaga ang matatamis, mga kaibigan. Totoo lang. Correct. So yan, si LC Rodimo. Parang okay na pakiramdam ko, parang lumiit siya. Maganda gamot nyo po, binigay nyo sa akin. Pag magaling na po yung bukol, itutuloy ko po gamot po. Okay, thank you. May bukol po si ma'am at medyo maganda ang result mo. Tuloy lang po. Avoid sweets, ha, mga kaibigan. Starve the bukol para mamatayan. Pag namatayan, buhay tayo. Pag buhay yan, naku, tayo naman ang mamatay niyan. Yan lang po either siya mamatay o tayo ang mabuhay. Talaga, mga kaibigan, yun lang talaga ang gagawin natin. Now, mga kaibigan, ang ating Power Cell Server Capsule ay ating pong avail yan sa ating mga outlets tulad ng South Star Drug, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, The Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. At tayo po dadako na po sa ating word for the day. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells. At mag-subscribe po tayo, mga kaibigan, sa ating pong YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Sa mga kababayan natin na gustong subaybayan ang ating program, just look to the YouTube channel, Tanong Mo, Sagot ni Doc, and masubaybayan po ninyo ang ating programa. At ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, magsasabi sa inyo na eat your food as your medicines. Because if we will not do this, we will be eating our medicines as our food. May the Lord be with us and bless us and give us abundant blessing, abundant prosperity in our life. May God bless us.